Sandali lang. Huwag mong skip ang unang 30 segundong ito dahil ito ang pinakamahalagang balita na maririnig ng bawat pensyado at ng bawat pamilyang may matatanda ngayong taon. Na yung Mayo 2026, isang bagay ang patuloy na kumakalat sa buong bansa. Ang usapan ng 3,000 pesos na dagdag pensyon na inaasahan ng milyon-milyong benepisyaryo ng SSS at GSIS. Pero heto ang katotohanan na dapat mong marinig bago ka maniwala sa kahit anong nakita mo sa Facebook. Hindi lahat ng nagsasalita ay nagsasabi ng buong kwento. Ngayon, dito, sasabihin namin sa iyo ang buo, ang totoo, ang lahat. Handa ka na ba? Manatili kang nanonood dahil sa susunod na ilang minuto, malalaman mo ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa 3,000 pesos at bakit ang petsa na Mayo 10, 2026 ay isang petsa na hindi mo dapat palampasin. Hintay ka muna. Bago mo isara ang screen na ito, bago mo pindutin ang skip button, pakinggan mo muna ito ng ilang sandali. Kung ikaw ay isang pensyonado o meron kang lolo, lola, magulang, tiyahin, o sinumang mahal mo sa buhay na umaasa sa kanilang monthly pension mula sa SSS o GSIS, ang impormasyong ito ay para sa inyo. Hindi ito isang basta-basta na video. Hindi ito isang video na ginawa para lang makakuha ng views. Ito ay isang video na ginawa dahil may responsibilidad tayo sa isa't isa. Responsibilidad na ibahagi ang tamang impormasyon. Responsibilidad na tiyaking hindi maaabutan ng maling balita ang mga taong pinakakailangan ng katotohanan. At ngayon, sa panahong ito, sa buong bansa, isang pinakausap-usapan. Ang 3,000 pesos na dagdag sa monthly pension, 3,000 piso. Para sa maraming pensyonado, ito ay hindi basta numero. Ito ay pagkain sa mesa. Ito ay gamot na nabibili. Ito ay singil na nababayaran. Ito ay dignidad na naibabalik sa isang taong matagal nang nagsilbi sa bansang ito. Ngunit bago tayo masyadong magsaya, bago tayo maniwala sa bawat post na ating nakita sa social media, bago tayo maniwala sa bawat video na nagsasabing confirmed na, kailangan nating gawin ang isang bagay na madalas nating nalilimutan. Kailangan nating magtanong, kailangan nating suriin, kailangan nating hanapin ang katotohanan sa mga tamang pinagkukunan. At iyon ang gagawin natin ngayon. Sama-sama. Ang kwento ng 3,000 na dagdag pensyon ay hindi nagsimula ngayong buwan. Hindi ito bago. Ang usapan tungkol sa pension increase ay matagal nang nasa loob ng mga pader ng Kongreso, sa mga koridor ng Senado at sa mga opisina ng SSS at GSIS mismo. Matagal nang inihahaing mga panukalang batas, matagal nang may mga nagtataguyod, matagal nang may mga mambabatas na nagsasabi na kailangan nating gawin ang higit pa para sa ating mga matatanda. Bakit kailangan ang dagdag na ito? Ang sagot ay simple ngunit masakit pakinggan. Ang presyo ng lahat ay patuloy na tumataas. Ang bigas, ang gulay, ang isda, ang karne, ang gamot, ang bayad sa kuryente, ang pamasahe, lahat ito ay mas mahal ngayon kaysa 3, 5, 10 taon na ang nakakaraan. Ngunit ang pensyon ng maraming benepisyaryo ay hindi gaanong tumataas. Ang isang pensyonado na tumatanggap ng halos 5,000 o 6,000 piso bawat buwan ay nahaharapin ang katotohanang ang halagang iyon ay hindi na sapat sa kasalukuyang pamantayan ng pamumuhay. At ito ay hindi lamang problema ng iisang tao. Ito ay problema ng milyon-milyon. Ayon sa mga datos, ang bilang ng mga benepisyaryo ng SSS na kasalukuyang tumatanggap ng monthly pension ay nasa ilang milyon na. Ang GSIS naman, ang institusyon na nagsisilbi sa ating mga naritirong kawani ng pamahalaan, ay mayroon ding daan-daang libu-libong benepisyaryo sa buong bansa. Bawat isa sa kanila ay may mga pangangailangan. Bawat isa sa kanila ay may mga bayarin. Bawat isa sa kanila ay may karapatang mamuhay ng marangal. At iyon ang puso ng lahat ng ito, hindi ito pabor, hindi ito regalo, ito ay karapatan. Ang bawat sentimong idinadagdag sa pensyon ay hindi nagmula sa wala. Nanggaling ito sa mga kontribusyon na tapat na binayad ng bawat manggagawa noong aktibo sila pa. Bawat buwan, sa loob ng dekada o 2 dekada ng kanilang buhay sa trabaho, nagbabayad sila ng kanilang bahagi sa sistema. Hindi dahil pinilit sila, kundi dahil naniwala sila na kapag dumating ang araw ng kanilang pagtanda, ang sistemang iyon ay mag-aalaga sa kanila. Ang tanong ngayon ay, tinutupad ba ng sistema ang pangakong iyon? Iyan ang dahilan kung bakit ang usapan ng 3,000 ay napaka-importanting sundan. Hindi lang ito isang pataas ng numero, ito ay isang pagsubok ng ating collective na pangako sa ating mga matatanda. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importanting bagay. Ano ang pinakabagong katayuan ng 3,000 na dagdag pensyon ngayong Mayo 2026? Ang mga pinakabagong ulat mula sa mga opisyal na pahayag at sa mga talakayan sa loob ng Kongreso ay nagpapakita na ang pressure para sa pension increase ay mas malakas ngayon kaysa dati.
Ang mga bill na nagtataguyod ng makabuluhang pagtaas sa minimum pensyon ay nakapasa na sa ilang mahahalagang yugto ng legislative process. Ang mga miyembro ng Kamara ng mga Kinatawan at ang Senado ay nagpahayag ng kanilang suporta. At ang pinakamapanghikayat na bagay, ang mga lider ng parehong SSS at GSIS ay nagsimula ng magsalita ng bukas tungkol sa pangangailangan ng pagtaas. Para sa mga benepisyaryo ng GSIS, ang ating mga naritirong kawani ng pamahalaan, ang proseso ng pagtaas ng pensyon ay madalas na mas mabilis kaysa sa SSS dahil ang GSIS ay may mas direktang kakayahang mag-adjust ng kanilang pension rates sa pamamagitan ng administrative mechanisms nang hindi kinakailangang dumaan sa buong legislative process. Ito ay magandang balita para sa mga government retirees. Para sa mga benepisyaryo ng SSS naman, ang proseso ay kailangang dumaan sa mas mahaba at mas komplikadong landas ng pambatasang proseso. Ngunit ang direksyon ay malinaw, ang momentum ay doon. Ngayon, isang napakahalagang petsa ang dapat nating tandaan. Ang Mayo 10, 2026 ay itinuturing ng maraming observers at analysts ng Social Security at Pension Affairs bilang isang potensyal na milestone na petsa. Isang petsa kung kailan inaasahang magkakaroon ng mas malinaw na opisyal na pahayag tungkol sa pension adjustment. Hindi ito garantiya, hindi ito kumpirmadong batas pa. Ngunit ang lahat ng senyales ay nagtuturo sa isang bagay. Ang mga susunod na araw ay magiging napakahalaga para sa lahat ng pensyonado sa bansa. Ngayon naman, pag-usapan natin kung sino ang mga karapat-dapat na makinabang sa dagdag na ito kapag ito ay naging opisyal na. Una, ang lahat ng kasalukuyang benepisyaryo ng SSS Retirement Pension. Ito ay ang mga manggagawa mula sa private sector na nagretiro na at kasalukuyang tumatanggap ng kanilang monthly SSS pension. Ikalawa, ang mga benepisyaryo ng GSIS Retirement Pension, ang ating mga naritirong guro, pulis, sundalo, kawani ng gobyerno, at lahat ng iba pang dating empleyado ng pamahalaan. Ikatlo, ang mga surviving dependents o survivors ng mga miyembro na pumanaw na. Ang kanilang mga benepisyo ay karaniwang nakabatay sa original na pensyon ng yumaong miyembro, kaya ang anumang pagtaas ay may posibilidad na makaapekto rin sa kanila. At ikaapat, ang mga voluntary members ng SSS, kabilang ang ating mga OFW na nagpapadala ng kanilang kontribusyon mula sa ibang bansa na malapit nang mag-apply ng kanilang retirement benefits. Mahalaga ring pag-usapan kung ano ang ibig sabihin ng 3,000 sa aktwal na buhay ng isang pensyonado. Para sa isang matanda na nakatira mag-isa at tumatanggap ng 5,000 piso bawat buwan, ang 3,000 na dagdag ay nangangahulugang halos 60% na pagtaas sa kanilang kita. Ito ay malaking bagay. Para naman sa isang pensyonado na tumatanggap ng 10,000 piso, ang 3,000 ay isang 30% na pagtaas. Hindi maliliit ang mga numerong ito. Sa tunay na buhay, ang 3,000 bawat buwan ay maaring mga hulugang 3 buwan na supply ng maintenance medications para sa isang matandang may hypertension o diabetes. Maaaring mga hulugang makabayad ng 2 buwan ng electricity bill. Maaaring mga hulugang hindi na kailangang umutang para lang makakain ng 3 beses sa isang araw. Ito ang tunay na epekto. Hindi ito abstract, ito ay buhay. Ngayon, isang bagay na kailangan nating maging malinaw. Sa kabila ng lahat ng positibong senyales, sa kabila ng lahat ng opisyal na pahayag at ng lahat ng legislative momentum, dapat nating malaman ang pagkakaiba ng batas na naipasa na at ng balitang kumakalat pa lamang. Maraming tao ang nag-iingat na magsabi ng confirmed, nang wala pang signed na administrative order, nang wala pang official circular mula sa SSS o GSIS, nang wala pang signed into law na panukalang batas. At ito ay tamang pag-iingat. Hindi tayo dapat maniwala sa isang balita nang wala tayong makikitang opisyal na dokumento bilang basehan. Ang aming mensahe sa inyo ay ito, ang 3,000 na dagdag pensyon ay nasa pinaka-advanced na yugto ng pag-aaral at pagpapatupad. Ang lahat ng indikasyon ay nagpapakita na ito ay mangyayari. Ngunit ang eksaktong petsa, ang eksaktong mekanismo ng pagpapatupad at ang mga detalye ng kung sino ang makatatanggap at magkano ay hindi pa opisyal na inilabas. At kapag inilabas na ang opisyal na pahayag, dito kayo dapat pumunta para sa pinakatumpak na impormasyon, hindi sa mga Facebook pages na walang masasabing pinagkukunan. Ito ngayon ang pinakapraktikal na bahagi ng aming mensahe. Anong mga hakbang ang dapat mong gawin ngayon habang hinihintay ang opisyal na anunsyo? Una at pinakamahalaga, tiyakin na ang iyong personal na impormasyon sa SSS o GSIS ay kumpleto at tama. Ang iyong pangalan, address, birthday, civil status, at lahat ng iba pang personal na detalye ay kailangang tama. Bakit? Dahil kapag dumating ang pagtaas, ang pagpoproseso ng iyong dagdag na bayad ay base sa impormasyong nasa file mo sa kanila.
Kung may pagkakamali, maaaring ma-delay ang iyong pagtanggap. Ikalawa, i-verify ang iyong bank account details o ang iyong UMID card information. Para sa mga tumatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng bank, tiyaking updated ang inyong account number at banking information. Para sa mga gumagamit ng UMID card bilang payment instrument, tiyaking valid at hindi expired ang inyong card. Ikatlo, kung ikaw ay may online account sa SSS o GSIS portals, i-log in ngayon at tingnan ang iyong contribution records at ang iyong current pension amount. Kung may makikita kang discrepancy o pagkakamali, halimbawa may missing contributions o maling personal information, ito na ang tamang oras para ayusin ang mga iyon. Ang pag-ayos ng mga ganitong issues ay maaaring tumagal ng ilang araw o linggo, kaya mas maaga kang kumilos ay mas maigi. Ikaapat, maging alerto sa mga scam. Ito ay napakahalaga lalo na para sa ating mga matatanda. Kapag may usapan ng malaking pera tulad ng pension increases, laging may mga masasamang tao na naghahangad na samantalahin ang pagkakataon. Lumabas na ang mga ulat ng mga taong nagpapanggap na opisyal ng SSS o GSIS, tumatawag o nagme-message sa mga pensyonado at humihingi ng personal na impormasyon o kahit ng bayad para sa di umano ay processing fees. Maging malinaw, ang SSS at GSIS ay hindi kailanman hihingi ng inyong password, PIN, o ng kahit anong bayad para sa pension adjustments. Kung may makipag-ugnayan sa inyo na naghahabol ng ganitong impormasyon, huwag sumusunod. Iulat agad sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch o sa inyong lokal na autoridad. Ikalima, ibahagi ang tamang impormasyon sa inyong mga mahal sa buhay. Kung mayroon kang lolo, lola, magulang o sinumang pensyonado sa inyong buhay na hindi gaanong updated sa mga ganitong balita, tulungan sila. Ibahagi ang video na ito, tulungan silang i-check ang kanilang account. Samahan sila sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch kung kinakailangan. Ang ganitong uri ng tulong ay mas mahalaga kaysa kahit anong material na regalo. Bago tayo magtapos, gusto kong pag-usapan ng isang bagay na lampas sa mga numero at petsa at opisyal na dokumento. Gusto kong pag-usapan ang kahulugan ng lahat ng ito. Ang bawat pensyonado na ngayon ay naghihintay ng balita tungkol sa 3,000 ay hindi lang isang miyembro ng isang sistema. Sila ay mga ama at ina. Sila ay mga lolo at lola. Sila ay mga guro, mga magsasaka, mga manggagawa sa pabrika, mga tanod, mga nurse, mga pulis, mga sundalo, mga mangangalakal, mga driver. Lahat ng anyo ng trabahong nagpapatakbo ng bansang ito sa loob ng maraming dekada. Nagbayad sila ng kanilang kontribusyon ng tapat. Ginawa nila ang kanilang bahagi. Hindi sila humingi ng palabas. Hindi sila humingi ng espesyal na pagtrato. Humingi lang sila ng isang bagay na ayon sa kanila ay kanilang nararapat, isang pensyon na sapat para mabuhay ng may dignidad. Ang pension system ng isang bansa ay hindi lang isang financial mechanism, ito ay isang moral na pahayag. Ito ay isang paraan ng pagsasabi ng lipunan sa bawat matatanda nito. Nakikita namin kayo, pinahahalagahan namin kayo, hindi kayo nag-aaksaya ng inyong buhay sa pagtatrabaho para sa walang kabuluhan. At kapag ang sistema ay hindi nakapagbibigay ng sapat na suporta, kapag ang pensyon ay hindi kasalukuyan sa katotohanan ng buhay, ang mensahe na naipapadala ay kabaligtaran ng iyon. At iyon ay hindi katanggap-tanggap sa isang lipunang nagmamahal sa kanyang mga matatanda. Kaya naman ang pakikibaka para sa sapat na pensyon ay hindi lang isang financial na issue. Ito ay isang issue ng pagpapahalaga. Ito ay isang issue ng kultura. At sa kulturang Pilipino, isang kulturang nagpapahalaga sa pag-aalaga sa mga matatanda bilang isa sa pinakamataas na uri ng pagmamahal, ang sistema ay dapat sumasalamin sa halagang iyon. At iyon ang dahilan kung bakit ang 3,000 kahit hindi ito ang pinakamalaking halaga sa mundo, ay napakahalaga sa simbolikong antas. Ito ay isang senyales, ito ay isang mensahe. Ito ay isang pagsasabi ng gobyerno, nakikinig kami, inaaksyonan namin, ginagawa namin ang aming bahagi. Mga kaibigan, iyan ang kumpletong larawan ng 3,000 na dagdag pensyon ngayong Mayo 2026. Binigay namin sa inyo ang kasaysayan, ang kasalukuyang katayuan, ang mga detalye ng sino ang makikinabang, ang mga hakbang na dapat ninyong gawin, at ang mas malalim na kahulugan ng lahat ng ito. Hindi namin pinalaki ang balita. Hindi namin ibinenta sa inyo ang pag-asa na walang basehan. Ibinigay namin sa inyo ang katotohanan, ang buo, ang tapat at ang tunay. Ngayong Mayo 10, 2026 at pababa, bantayan ang mga opisyal na pahayag mula sa SSS at GSIS. I-follow ang kanilang mga opisyal na social media accounts. Bisitahin ang kanilang mga website. At kung mayroon kaming mga update, ito ang unang lugar kung saan matututunan ninyo. Salamat sa inyong oras. Salamat sa inyong tiwala.
At sa lahat ng ating mga pensyonado, kayo ay minamahal, kayo ay pinahahalagahan, at kayo ay karapat-dapat sa bawat sentimong nararapat sa inyo hanggang sa susunod. Mag-ingat kayong lahat.